Ang bayan ng San Fernando. Tahanan ng isang obra maestrang hindi lamang itinayo sa bato at apog, kundi sa pananampalataya at kasaysayan. Ito ang daungan ng mga daing ng mga tao na nawawalay sa Panginoon. Alam natin dito, noon, ito ang pinakasentro sa buong Pampanga, lalo na sa San Fernando. Dito ang takbuhan. Sa puso nito, nakatindig ang Metropolitan Cathedral. Isang bantayog ng arkitektura na sumasalamin sa paglalakbay ng panahon mula sa mga panahong sinubok ng apoy at tikmaan hanggang sa muling pagbangon ng sambayanan. San Fernando is a relatively young town. No? Wala naman San Fernando dati. It was carved out of two towns, Mexico in the east and Bacolor in the west. No? Ngayon, lumalaki yung population at saka yung taxpayers. So the friars were never able to control the population anymore. So the San Fernando Church was built in 1756, I think. But ano lang yun, nipa lang at saka light materials. And then around the end of that century, 1780s, 1790s, a more permanent building was created. I think it took half a century before it was completed. No? And then at the end of the 19th century, during the Filipino-American War, itong si Antonio Luna, pinasunog niya yung simbahan para hindi magamit ng mga Amerikano. And then rebuilding started, and then in 1939, nasunog na naman. So we don't really have some kind of architectural history, no? Paano ba siya nag-develop hanggang sa structure na ngayon. And then after 1939, after the Second World War, parang nagkaroon ng renovation headed by Ferdinand Ocampo, a famous architect in Pampanga. No? He was the one who renovated, for example, the Manila Cathedral. So if you notice there seems to be some kind of a similarity between the interior of the Manila Cathedral and San Fernando. So yung sa kanya parang mahilig siya sa neoclassical and then combined with some Baroque and Renaissance style. Pero yun lang. Yun ang parang maikling history ng cathedral. Mula sa abo ng digmaan, sa init ng apoy, at sa paglipas ng mga siglo, muling bumangon ang simbahan ng San Fernando. Although masasabi mo yung pupunta sila sa simbahan, hindi naman sa architecture, no? Pero I think yung architecture ng simbahan, yung impact nun, it helps, no? It helps in the worship of people. Kasi kung puro lines lang yung simbahan mo, medyo parang boring eh. Parang dapat may art, di ba? Sa pagsamba. Kaya ako dito, halimbawa yung as simple as lighting lang, malaking tulong na yun. At least, yun ang sinasabi ng mga tao na nakatulong yung lighting lang. Lighting pa lang yun, wala pa yung design. And then of course, yung ventilation, di ba? Marami nagsisimba rito kasi yung ventilation maganda. We don't need air conditioners para mag-impress ko yung simbahan. Ang kailangan mo lang, big fans, and then air is flowing. So, tapos pangatlo, yung
iba talaga yung impact, di ba? Yung pagpasok mo pa ng simbahan, maganda yung simbahan. And then, despite the fact that the cathedral is in the center of the town, kasi maingay eh, yung simbahan nakadikit na sa daan. Pero meron pa rin quiet and stillness inside. Para bang maingay sa labas, pero sa gitna may quiet, may tahimik na lugar. Parang siguro yung sa isang tao, yung ang daming problema, ang dami mong pinagdadaanan, pero sa loob payapa ka. I think that's the symbol, no, that the church has for the citizens of San Fernando, Pampanga. At saka siyempre, pagdating mo pa lang sa labas, di ba, pag nakita mo yung simbahan, ang laki-laki, tapos iba yung dating ng malaking simbahan. Ang mga arko at haligi ng Metropolitan Cathedral ay higit pa sa sining. Ito ay mga pahina ng kasaysayan, inukit ng panahon at pananampalataya. Tapos yung kasing belfry, nung panahon pa nung umaandar pa yung mga bells dyan, kasi ngayon basag na eh. Pero yun ang parang clock ng mga tao, di ba? Pag tumunog, alam nila na may misa sa umaga, pag 12 o'clock, oras na ng pananghalian, and then 6 o'clock, may orasyon. So, the lives of the people in the town revolve around the bell tower. Ang bawat tunog ng kampana ay paalala ng pagbangon ng pananampalatayang hindi kailanman naglaho sa puso ng mga Kapampangan. Nung 2021 yung kasungsungan ng COVID. COVID. Oo. 'Di ba sinara yung katedral namin noon? Hindi kami makapagsimba. Madalang yung simba. Nagmimisa kami noon dito sa yung function hall. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nanatiling matatag ang simbahan. Hindi lamang bilang gusali, kundi bilang saksi sa kasaysayan, pananampalataya, at pagkakaisa. Sa bawat bato at haligi nito, naroon ang mga kwento ng pag-asa, pananalig, at pag-ibig ng mga tao. Ang simbahang ito ay paalala na gaano man kabilis magbago ang mundo, ang ating pinagmulan ay mananatiling buhay sa ating puso. Ito ay hindi lang simbolo ng nakaraan, kundi gabay sa ating kinabukasan. Ako si Gabriel Tolihano at ito ang kwento ng Metropolitan Cathedral of San Fernando, ang tahanan ng pananampalataya at kasaysayan